So ngayon mga kababayan, meron lang akong ipaparinig sa inyo patungkol dito sa sinasabi ni Digong kagabi na si BBM daw ay veering towards a dictatorship at hindi daw bababa sa pwesto, gahaman daw sa pwesto at hindi na daw bibitawan ng mga Marcos ang pwesto nila. So ito po, papanood ko sa inyo ha. Tanaw, panahon naging motohuay ko. Ang kadaot, bugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Ano daw? Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang katay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Ang sabi ni Duterte dito, Bongbong Marcos is veering towards a dictatorship. So hindi daw bababa sa pwesto si BBM kasi gagayahin daw ni BBM si Apu Lakay or si Ferdinand Marcos Sr. na magdi-declare ng martial law and magkakagulo na naman daw. So ang tanong ngayon, bakit nga ba magdi-declare ng martial law kung walang nanggugulo? 'Di ba? Actually si Digong advance mag-isip. Biruin. Sabi ko nga sa inyo, si Digong ang kauna-unahang Pilipino na naka-experience ng Keto 12 sa kanyang teenager days. 'Di ba? Si Digong ang kauna-unahang Pilipino na naka-experience ng Keto 12 program. 7 taong nag-high school, 3 beses na expelled. Kaya advance siyang mag-isip. Si Bongbong magdi-declare daw ng binaliktad ko nga yung ginagamit ko na yung isang internet Ayan, si Princess Sailor Moon. Ayan, may galab shoutout po. Okay na ba? Yes. Naririnig na? Yes. So, ayun. And okay na? Okay na daw. Sige, tuloy na tayo. Tuloy na kasi okay na eh. Ayan. So, mga kababayan, yun nga po. Mahirap yung sinabi ni Duterte kagabi sa rally sa Cebu. Mahirap po, malabo pa sa tubig kanal at maliwanag pa sa kintab ng ulo ni Bato na reflection. Reflection sa noo ni Bato na hindi po mangyayari na makapag-declare ng martial law si Marcos Jr. Kasi once mag-declared ka ng martial law, make sure na may crisis na nangyari. 'Di ba? Yung gera, pandemya, 'di ba? May dapat rason, 'di ba? Katulad maliban na lang kung girahin tayo ng ISIS ulit, katulad sa nangyari sa Marawi, so may rights at may rason na para mag-declare ng martial law or else pangunahan ng mga Duterte na guluhin ang Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang si Duterte kasi ang nasa isip ni Duterte, siya lang ang may utak. 'Di ba? Advance siya mag-isip kaso yung iniisip niya huli na. 'Di ba? Mas magaling ka pa sa abogado. Oo naman. Ako nga lang yung nagre-react na ganito na hindi nagbabasa ng libro eh. Yung abogado, para nila malalaman kung anong pangontra sa kaso, nagbabasa sila ng libro, nagre-research pa. Ako hindi ko na kailangan mag-research. Bakit kayo maniniwala kay Duterte na sabi niya sa rally kagabi, magdideklara ng martial law si Marcos at hindi bababa sa pwesto? Bago ka makapagdeklara ng martial law, maliban na lang kung gigirahin tayo katulad sa Marawi. Katulad na lang kung merong crisis or pandemya na papasok sa ating bansa. 'Di ba? Kung walang mga ganyang senaryo, walang mga ganyang ganap, hindi ka makapag-declare ng martial law. Maliban na lang kung bubuo ng samahan, mag-aaklas si Digong, kasundaluhan at kapulisan at magkodita. Maliban na lang kung magkaroon ng walang kwenta yung packet wifi kung SIM lang din naman ang isasabay. Yung lugar ang kailangan ng wifi. Ay, 'di ba? meron na. Hindi ko kailangan ng packet wifi. Yung lugar ang kailangan ng wifi. 'Di ba? So bakit ako magtatayo ng business na walang internet?
'Di ba? So ayun na mga kababayan, back na po tayo. Sophie, mega love shoutout. Ma'am Maria Fe Palisok. Ayan, mega love shoutout po. So okay na, 'di ba? So yun po yun ang katotohanan mga kababayan. Hindi ka po pwede na sabihin magdi-declare ng martial law si Marcos at gayahin ang ginawa ng tatay niya. Sa ginawa kasi ng tatay ni Marcos Jr. noon, sa ginawa ni Marcos Sr., nakapag-declare siya ng martial law dahil sa panggugulo. 'Di ba? Panggugulo ng NPA, diba? Panggugulo ng kaliwaang grupo. So ganun 'yun. Gigirahin ni Miss Wari yung lugar, 'di ba? Ginira ni Miss Wari, ginulo ni Miss Wari. So nakapagdeklara ng martial law si Marcos Sr. Ngayon, anong rason at anong purpose para magdeklara ng martial law si Marcos? 'Di ba? Ma'am Gina Giron ng Japan, maraming salamat sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much po. Thank you so much. Cesa City Plawan, Willie Ruado. Ayun, may galab shout out po. Mag-ingat po kayo na dyan mga Chinese spy. Oo. Meron na nga dyan mga underwater drone eh. Bakit ang hilid niyang mag-red tag? Ganyan si Duterte, dyan siya magaling. Oo. Mahilig siyang mag-red tag. Tapos pag sila nire-red tag, nagbabanta. 'Di ba? Ramdam na kasi ni Duterte na hindi na siya pinapaniwalaan ng tao. Alam niyo, meron akong i-suggest sa inyo ha. Ang Pogo is legal sa Pilipinas pero ban sa China. 'Di ba? Ang Pogo ay ban sa China, illegal sa China, ginawang legal sa Philippines. Ngayon, gusto kong ipapanood sa inyo sa Netflix ang No More Bets. No More Bet. Bets ba yun or bet? No more bet. Oh, No More Bet. Panuorin ninyo, ganun ang nangyari sa Pogo sa Pilipinas. Ilang pamilyang Pilipino ang nasira dahil sa sugal. Ilang nagsusugal na ini-scam lang. 'Di ba? At ilang pondo ng pamilya na bili, na sangla, naubos dahil sa sugal. At na tinutorture pag hindi kumuta sa pang-i-scam. Ganun ang Pogo sa No More Bet sa Netflix. Panuorin ninyo. Hindi ako producer niyan na. Pero one of my friend in Singapore is isa sa mga director dyan. May part 2 pa ang No More Bet, abangan ninyo. Kaya mga yung No More Bet part 2 naman sa Netflix is Duterte version. Paano kumamkam ang government sa lugar na tinatayuan ng Pogo. So ganun yun part 2 ng No More Bet, Duterte version. Abangan nyo yun. Mas maganda at malinawan ang Pilipino kung gaano kalala ang Pogo na papasok sa bansa. Kaya sa mga senador na tumatakbo ngayon na pro-China, pro-Pogo, wag nyo na pong iboto. Alam nyo kung bakit ito Ako, bata pa naman ako, hindi pa ako kasing edad ng mga politisyan, ng mga magnanakaw sa ating bansa, na may mga sports car sa garahe, na pag pumasok sa Kongreso, sa Senado, ang relo ko ngayon Rolex. Pumunta ng Malacanang ang Service Tamaraw, paglabas Mercedes-Benz. Diba? Yung bahay noon sa Maynila, nangungupahan lang, ngayon mansyon na. Doon nyo mapapanood. Pro-China, senador, wala kayong future. Bato de la Rosa, naging senador for 6 years. Anong batas na nagawa? Wala. Makintab lang ang noo, puro dada. Robin Padilla, number 1 senador. Anong batas na nagawa? Wala. Nagpagluta drip lang sa Senado. Puro lang paghahanap ng mani at naghihimas ng bigote. Bongo. Meron daw ginagawa, nag-iikot. Pero yung perang binigay niya galing sa pondo ng 4-piece. So asan yung ginagawa nila? Diba? Sara Duterte, Vice President in the Republic of the Philippines. Nakakahiya pong tawaging Vice President, no? Tanungin ko kayo, anong project ni Sara Duterte? Libro. Ang libro ba pag nabasa ng bulag nagkakaroon ng mata?
Ang libro ba na project ni Sara pag nabasa ng mga lumpo na senior citizen nagkakaroon ng paa? Ang libro ba na project ni Sara bilang Vice President in the Republic of the Philippines pag nabasa ng mga batang yagit nagkakaroon ng bahay at pagkain? Ang libro na project ni Sara pambalot lang ng tinapa sa binundo yan. Magbabara lang sa kalsada yan sa kanal. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, pag iboto nyo pa ang side ng mga Duterte, di ba? Walang mangyayari sa bansa. Sabi ninyo, noong pandemya, walang problema nung presidente si Duterte. Walang problema kasi may pera. Ngayon ang tanong, bago bumaba si Duterte, ang utang ng Pilipinas is 14 trillion. 14 trillion iniwan niya na utang. Kaya hindi tayo naghirap nung pandemya kasi may pera. Ngayon ang tanong, nung naging presidente si Marcos, sinisisi ng tao ang mahal ng bilihin, ang laki ng tax. Isinalo ni Marcos ang utang ni Digong eh. Bakit nyo isisi kay Marcos, si Digong ang nangutang niyan? Alam nyo, sa totoo lang, kung marunong kayo mag-isip, si Marcos naging presidente sa utang ni Digong. Mahirap kasi yung presidente ka sa Pilipinas pero sinalo mo yung utang. Dami mong dada, much better nga yung magdada kaysa maging tanga eh. Di ba? Totoo. Magdadada ako dito, at least may aral na nakukuha. Kayo dyan, wala kayong dada, tanga kayo. Di ba? Wala kayong alam sa bansa. 14 trillion ang inutang ni Digong, iniwan niya kay Bongbong Marcos. Ngayon nagmahal ang bilihin, bigas, isda, karni, lamas, di ba? Sahog, kung ano pang bilihin nagmahal, isisi ninyo kay Marcos. Tapos na ba ang termino ni Marcos? Kung nagmahal man ang bilihin sa Pilipinas, kasalanan ni Duterte yan. Alam nyo kung merong sisihin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong panahon, si Duterte. Bakit? Panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, magkaaway na ang Pilipinas at China. Panahon ni Duterte, magkaibigan sila ni Xi Jinping. Kaya nga pinapatayuan ng university si Duterte sa Fujian, China eh. Di ba? So malapit sila ni Xi Jinping. Pero ang problema sa West Philippine Sea, instead na sugpuin ni Duterte para walang gulo, anong ginawa niya? Hinayaan niya ang China magtayo ng mga buildings sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong, bakit nagtayo ang China dyan na hindi alam ng Pilipino? Dahil sa gentleman's agreement. Ano bang ibig sabihin ng gentleman's agreement? Once na makipag-shake hands ang Pangulo sa isang Pangulo, tanggap ang kasunduan. Hindi mo kailangan ng pirma. Nandun sila eh. Hindi naman bulag ang Pilipino. I-rewind ninyo ang government channel, ang PTV. Andun lahat. Diba? Napapanood ninyo. Ngiti-ngiti pa nga si Sara habang pumipirma si Xi Jinping eh. Tapos baka nakalimutan ninyo, sabi ni Digong, bakit hindi nyo gawing province of China ang Pilipinas? Putang ina mo, yung Davao lang gawin mong province of China. Ayaw kong kumain ng pritong paniki, inihaw na tarantula. Diba? Gusto nyo maging China ang Pilipinas, gagamit ka ng chopstick pero ang kinain mo bulalo. Tang ina, tanga yun. Kakain kang bulalo, gamit mo chopstick.